Welcome back muli mga kabahay. Sino nga po ba sa bawat isa sa atin ang walang utang? Siya na po siguro ang isa sa pinakamaswerteng tao na kung tutusin ay wala nang iniisip na problema. Subalit kung ikaw nga po ay may utang at ikaw nga ay pinagbantaan ng iyong pinagkautangan dahil nga sa hindi ka makabayad ng iyong utang dahil sa kagipitan kagaya ng nangyayari ngayon, ay mayroon ka bang laban upang ikaw ay hindi makulong? Yan nga po ang ating aalamin ngayon sa bago nating tema na kung saan ay isang napakaganda at magbibigay sa atin lahat ng aral. Ganito nga po ang ating tema sa ngayon na ganito: bakit mayroong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang? Ayon nga po sa ating nakalap na impormasyon at atin na ring masasabi at masasagot tungkol na rin sa sinasabi ng ating saligang batas ay ganito. Ayon sa Section 20, Article 3, Bill of Rights ng 1987 Constitution, which states that no person shall be imprisoned for non-payment of debt, o walang sinuman ang pwedeng ikulong dahil lamang sa hindi niya pagbabayad ng utang. Ang kasong kriminal na estapa o swindling ay may parusang kulong dahil sa ginawang panluloko o misrepresentation o false representation na ginawa ng akusado para makakuha ng pera sa complainant. Kung ang hindi pagbabayad ng utang ay walang kasamang panloloko o misrepresentation o false representation na ginawa ng akusado para makakuha ng pera sa complainant, ito ay simpleng utang lamang na walang parusang kulong at pwedeng isampa bilang civil case for simple collection of sum of money. Ang pangluloko para makakuha ng pera sa isang tao o tinatawag na estapa ay isa sa dahilan ng pagkakakulong ayon sa batas ng Pilipinas. Ang pinaparusahan sa estapa ay ang panluloko at hindi ang hindi pagbabayad ng utang. Swindling or estapa is punishable under Article 315 of the RPC. There are three ways of committing estapa. Number 1, with unfaithfulness or abuse of confidence by means of false pretenses or fraudulent act. Number 3, through fraudulent means. The three ways of committing estapa may be reduced to 2. Number 1, by means of abuse of confidence, or number 2, by means of deceit. The elements of estapa in general are the following: that an accused defrauded another by abuse of confidence or by means of deceit, and that damage and prejudice capable of pecuniary estimation is caused the offended party or third person. Sa estapa, ang pinarurusahan ay ang criminal deceit or fraud. Ayon sa Supreme Court, ang deceit o fraud para mag-constitute ng estapa ay anumang gawain kung saan ang isang individual ay nakakuha ng isang kalamangan sa isa pa sa pamamagitan ng maling suwestyon o sa pamamagitan ng pagsugpo ng katotohanan at kabilang ang lahat ng sorpresa, kahanga-hangang gawa, pagiging tuso at anumang hindi patas na gawain upang ang isang tao ay gulangan. Kasama dito ang panlilinlang at maling representasyon ng isang bagay ng katotohanan, maging sa pamamagitan ng mga salita o pag-uugali, sa pamamagitan ng mali o nakaliligaw na mga paratang, o sa pamamagitan ng pagtatago ng mga bagay na hindi dapat ay isiwalat sa panlilinlang o inilaan upang linlangin. Kung walang kasamang panloloko o false representation o misrepresentation ang ginawang pag-utang, hindi ito isang estapa o swindling, ngunit isang simpleng utang na pwedeng kasuhan bilang isang civil case for simple collection of money at walang kulong. Katulad ng taong nasa itaas, ang una ay estapa
at ang ikalawa ay isang civil case lamang. Isa sa mga klase ng estapa ay ang pag-utang o pagtanggap ng pera gamit ang panloloko o representasyon na may property, business o transaksyon na hindi naman totoo. Matatawag na ang perang nagastos dito ay isang utang. Ngunit ito ay pinaparusahan ng kulong, hindi dahil sa hindi pagbabayad ng utang, kundi sa panloloko na ginamit para makakuha ng pera o ang tinatawag na estapa by false pretense. Ito ay ayon sa Article 351, Paragraph 2 ng Revised Penal Code. Sa kasong estapa, dapat patunayan ng pinagkautangan na hindi totoo ang representasyon ng umutang at ang panloloko ay ginawa bago habang binigay niya ang pera sa umutang at siya ay umasa sa nasabing representasyon kaya niya binigay ang pera sa umutang. Kung wala ang mga elementong ito ay simpleng utang lamang at hindi pwedeng ipakulong ang umutang ng pera. Once again, this is Ace Padilla at nagsasabing maraming salamat nga po sa patuloy na panonood at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel at pinutin ang bell button upang kayo nga po ay maging updated pa sa mga susunod nating video na magbibigay ng munting kalaman sa ating lahat.